una sa lahat, pasalamatan muna natin yung bawat isa, no? Especially yung nandito ngayon na talagang nagbigay ng effort, no? And aside from that, yung nanood ngayon nasa Facebook Live, ang dami nating nanood sa Facebook Live. At alam naman natin hindi lang taga Pilipinas, buong mundo. So napakaganda talaga yung negosyo natin, no, dahil reachable and very doable yung negosyo, tama ba? And so far guys, no, pasalamatan natin ang isa sa pinaka-importante, no, yung Panginoon natin. Bakit? Alam naman kasi, no, siya talaga yung may alam. And aside from that, siya talaga yung may gusto. Bakit po tayo nandito nagkita-kita? Tama ba? So pasalamatan natin, no, pasalamatan natin si God. Tama? And so far guys, no, dapat talaga, no, tayo ngayon, no, dapat ready. No, ready po tayo dahil, no, yung negosyo kasi natin, this is a very big time business. Ang pinag-usapan natin dito is malaking income. Tama? So whether you like it or not, sa lahat ng mga gusto naman nating gawin, lahat naman gusto nating mapapuntahan, so dapat alamin natin, no, para at least, no, hindi tayo mahirapan, of course, no, para ano natin, yung para masisip natin yung oras at saka effort, tama ba? So sa lahat ng nandito ngayon guys, is first timer ka ngayon, hindi ka pa kasali, no? Congratulations at napakaswerte mo dahil, no, kahit hindi ka pa nakasali, no, talagang makukuha mo yung learning sa mga taong mga successful, tama ba? So isa po ito sa mga bagay na talagang wag mong kalimutan. Isa to sa mga bagay na dapat talaga, no, wag mong basta-bastahin, no, dahil itong iti-training ko ngayon, ito yung i-discuss ko ngayon, ito yung mga bagay na talagang maybe hindi nakikita sa iba or maybe ginagawa palagi sa iba, pero yun naman pala ay hindi totoo, hindi naman talaga tama or kulang. Tama ba? So sa lahat ng mga baguhan ngayon guys, no, huwag kayong mag-alala dahil sa negosyong to, no, walang bago, walang huli, walang matanda. So lahat tayo dito pantay. The moment intindihin natin yung negosyo, the moment, no, talagang susundin natin. Tama ba? So before that, no, sa lahat ng nandiyan, sa lahat ng nakinig from the webinar, Zoom or sa Facebook Live, dapat, no, mag-smile muna tayo. Dapat masaya po tayo, no? Dahil mahirapan po tayo, no? Mahirapan po tayo sa mga bagay pag hindi tayo masaya. Isa 'yung sa mga pinaka-importante, isa 'yung sa mga sikreto ko, no? Para at least, no, marami kasing advantage yung palagi kang nakangiti, palagi kang masaya. First thing, no, talagang kung maganda ka, mas lalo kang gaganda. Tama ba? No? Pag gwapo ka, mas lalo kang gagwapo. Tama ba? Pero if in case hindi ka masyadong maganda o gwapo, at least na maka-add up. Tama ba? No, maka-add up sa itsura mo. And aside from that, yung aura mo kasi kakaiba if in case positive ka, if in case naka-smile ka. And so far guys, yung mga positive vibes, yung mga gusto mangyari sa atin, no? Hindi ka talaga mahirapan. Bakit? Masaya ka. Tama ba? So isa yan sa pinaka-importante na mayroon po tayo. Tama ba? So sa lahat, no, sa lahat ng Neat Life, no, nandito ngayon guys, no, kahit anong sistema ka man ngayon, no, ito ay para sa atin. Para to sa atin na if in case maintindihan natin at gagawin yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin para at least ma-accomplish natin or makuha natin yung goal or para magiging successful, no? Of course, congratulations ahead. Tama ba? So, hopefully guys, lahat na po naka-break na, no, ayokong mawala ka. No, ayokong mag-CR ka. Bakit? Sa mga bagay kasi about success, may mga kunting bagay na miss mo or na nakaligtaan mo, yun ang mga bagay na isa palang susi para kaasinso. Anong punto? No? Isang word, isang sentence, no? If in case makaligtaan mo, hindi mo napakinggan, baka ito na yon ang isang susi mo na para asinso ka. Or yun na yon, no, na bagay na pwede mong gamitin para mabago yung buhay mo. Tama ba? So, guys, no, focus ka lang, no, para at least, no, manamnam mo lahat, no, yung mga trainings or mga idea na gusto kong ibigay sa iyo, no, dahil kung anong sasabihin ko, ginagawa ko to, no? Sa lahat ng nandito gin guys, sa mga medyo matagal-tagal na, 'di ba? So refresh palagi tayo. Alam naman natin sa mga matagal na dito, marami na po tayong naintindihan at marami na po tayong na-train na napakinggan. Especially sa ganitong trainer or sa yung sasabihin ko, alam ko hindi ito bago sa inyo. Maybe many times, tama ba? Especially sa offline pa tayo, no? It might be ngayon lang sa online, baga ngayon ka lang. Pero alam ko marami na tong business natin pakinggan. Pero dapat nating tandaan, yung nag-aaral tayo, ilang taon po tayo nag-aaral. Maraming business.
Ilang taon po? Bakit po inulit-ulit? No? Bakit? Hindi kasi na-absorb. Tama ba? Same thing happen. If in case marami ka pang struggle, marami ka pang mga gustong mangyari na hindi nangyari, may gusto ko pang kunin na resulta na pero hindi ko pa rin nakuha, kailangan mo to. No? Baka need ng refreshment, dapat i-absorb natin. So dapat i-humble down yung sarili natin para ma-absorb lahat ng mga idea at lahat ng mga pwedeng yung mga dapat kulang sa atin. Diba? Dahil pag hindi mo yan ma-absorb 100%, no, magiging useless po to. Balikan ko again guys. Sa mga naka-encounter ng ganito or nakarinig ng ganito, guys, hopefully i-absorb mo lahat. Bawal muna yung acne, alam ko na yan, no, dahil sa buhay kasi sa ganitong negosyo, hindi ka pwedeng magsasabi diyan, no? Provided wala ka pang resulta. If in case wala ka pang resulta. Tama ba? So the moment wala ka pang resulta, no, keep our open mind. So dapat open palagi yung isip natin, dapat humble po tayo. So again, no, if in case nakarinig ka na dito, guys, inamna mo, i-dissect mo, i-evaluate mo yung sarili, baka napakinggan mo lang, hindi mo lang na-apply. Tama ba? Or maybe na-apply mo pero hindi ka lang consistent. Tama ba? No? So guys, so far, again, sa mga nandito ngayon guys, sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa atin to lahat. No? Yung negosyo natin guys, napaka-double at yung negosyo natin guys, napakaganda. Bakit? No? Kahit saan ka, pwede kang makinig at pwede mong malaman kung anong mga bagay o anong idea na dapat mong gawin. Tama ba? So guys, magsisimula na po ako, no? Alright, no? Magsi-share screen muna ako sandali. Okay, no? So yan, no? So hindi ko na change yung logo, pero guys, sa atin to lahat, no? Isa po ako sa system under the Knit Life, no? Knit Life Group, 'di ba? So, of course, no, ang pangalan ko Archie Saplos, hindi nakakilala. So, ang i-discuss ko dito ngayon, 7 reasons why you failed in this business network marketing. 'Di ba? 'Di ba? So sa bawat ginagawa natin, 100% talagang dapat aware po tayo. Tama? Dahil first thing first, kahit anong bagay, kahit ano yung ginagawa mo, 100%. If in case magkamali ka, hindi ka talaga pwedeng mag-succeed. Magiging failure ka. Tama ba? If you observe sa pag-aaral, no, marami talagang mga caution na dapat kang alert. No, dahil the moment hindi mo magampanan or the moment hindi mo alam yung mga caution, posibleng magiging failure ka or posibleng hindi ka makapass or hindi ka pwedeng makatapos sa pag-aaral. Tama ba? Pangalawa, if in case nagtatrabaho ka ngayon, guys, no, alam ko na dapat mo talaga maintindihan kung anong dapat gawin mo. Dahil pag hindi mo talaga maintindihan yung dapat gawin mo, trust me, no, yung buhay mo is same pa rin. Especially yung nagta-target ng result, nagta-target ng promotion, nagta-target ng malaking posisyon, may mga dapat po tayong tingnan at may dapat po tayong sundin, no, kung paano natin makuha or maabot yung mga gusto natin sa buhay. Tama ba? Same thing happens sa ganitong industry. Don't you know guys, this is the time, this is the moment, no, I remember those days, no, na bago pa ako, parang 2 months hindi pa yata ako full-time dito. No? Hindi pa ako full-time. Sabi kasi ng speaker, sa ganitong negosyo, only few ang pwedeng magiging successful. Again, only few ang magiging successful. You know what guys, that time, yung napakinggan ko sa speaker, the time na napakinggan ko yung speaker, talagang ina-admit ko yung sarili. Isa po ako sa mga kunting porsyento na magiging successful. Diba? So same thing happens sa ganito. Kung saan ka ngayon guys, kung anong ginagawa mo ngayon guys, no? Dapat talaga magiging alerto ka. Bakit? No? Guys, hindi mo alam na once magkakamali ka, magiging failure ka. Tama ba? So, ngayon guys, no? Magsimula na po ako. First reason, the reasons why you failed in business, 7 reasons. They don't invest. They don't invest time to master the business. Sa mga nandito ngayon guys, no, ang dami na natin, no, kasali yung mga sa Facebook, kasali yung sa Facebook Live, no? Ang dami natin guys. Pero guys, at alam ko, hindi lahat tayo ganon ka-observant about sa oras natin. I mean, hindi lahat tayo talagang sumasabay at sinunod natin yung sistema. Lahat ng anggulo, lahat ng gusto nating mangyari,
para magiging madali yung isang bagay, dapat master mo. 'Di ba? Bakit ang dami pong gumagawa sa ganitong negosyo, nahirapan? Bakit nahirapan? First thing, paminsan-minsan lang sumasabay sa gathering. Example ngayon, online po tayo. Online. 'Di ba? Guys, napakaganda ngayon dahil online. May connection ka lang, may data or may internet ka lang. Guys, kaya mong sabayin. 'Di ba? So lahat tayo naman in the first place gusto tayong kikita ng pera, gusto tayong magiging successful, no? Gusto natin makuha yung mga pangarap. Tama ba? Pero ito yung tanong. Nag-invest ka ba ng oras para ma-master mo yung isang negosyo? 'Di ba? Minsan may mapakinggan po tayo na mahirap yung isang bagay pag hindi mo alam. Pero the moment yung isang bagay ma-master mo, napakadali. Same thing happen. Sa mga nahirapan dito ngayon, guys, siguro kulang ka ng oras sa pang-invest mo para magiging master ka sa ganitong negosyo. Ano yung dapat nating i-master? First thing first. No? Yung presentation natin. Oo, yung presentation natin. Bakit? Yung negosyo kasi natin systematic. Tama? Hindi tayo pwedeng palaging titingin sa mga mentor natin, sa mga coach natin. Bakit yung negosyo natin, guys, independent? So dapat, if in case baguhan ka pa lang dito, dapat makiramdam ka, dapat talagang bigyan mo ng oras itong negosyo. Balikan ko again, guys. Yung negosyo kasi natin, guys, it's a big time business. It's a millions business. It's a worth, it's a malaking pera ang pinag-usapan. Tama, guys. Imagine sa labas, if in case anong ginawa mo ngayon, if in case estudyante ka, guys, di ba binigyan natin ng oras? Binigyan natin ng oras, no? Even though estudyante ka. If in case nagtrabaho tayo ngayon, binigyan din tayo ng oras, tama ba? Pero ito yung tanong. Kung saan ka ngayon, guys, yun ba ang mga bagay na pwedeng makabigay sa iyo ng pangarap o yun ba ang makatulong sa anong gusto mo sa buhay? Example, mga pangarap. Tama? No? Example, millions. Example, savings na millions. Yun ba ang mga bagay na pwedeng makatulong? Pero if in case hindi, ito yung pangalawang tanong ko, bakit binigyan natin ng oras? Tama? So the first thing first, no? Isa sa mga something parang problema sa atin, yung pag-isip natin. So ngayon, naintindihan na natin na itong bagay na ginawa natin, pwede po ito makatulong not only sa pamilya at pwedeng makabigay sa iyo ng pangarap. So dapat magbigay po tayo ng oras. No? Guys, first thing, balikan ko again, guys. Now, sa grupo ko, talagang ini-encourage ko lahat na dapat marunong mag-present. Oo, marunong mag-present, no? Para at least if in case may mga sitwasyon na hindi makasabay sa mga presentation, sa mga webinar or mga sitwasyon na walang maka-assist kaagad na mentor or na coach 100%. If in case marunong ka talaga sa negosyo, kaya mong latagan. Tama ba? 'Di ba? Ang mahirap kasi sa atin ngayon, gustong kikita ng malaking pera. Gustong kikita ng malaking pera, pero so far, no? Hindi marunong mag-invest ng oras. Okay, no? So ang dami nating lahat naman tayo dito gusto kikita ng pera. 'Di ba? Pero the moment may mga training po tayo, the moment may mga may mga presentation, ang dami pong mga rason, no? Ang daming mga rason na busy. Ang daming mga rason na so far walang connection. Tama, hindi naman mali 'yan. Pero hindi dapat palagi na walang rason. All right, no? So dapat may mga adjustment po tayo. Tama ba? So ngayon, isa yun sa mga bagay na para mo makuha ang isang malaking bagay, dapat ma-master mo. Tama ba? So first thing, dapat bigyan natin ng oras, no, yung presentation. So as much as possible, dapat marunong ka mag-present. No? Ang maganda gayon, guys, nasa online lang po tayo, no? Hindi ganoon talaga yung parang nahiya ka dahil online eh. No? Hindi naman physical yung nakikita, tama ba? 'Di ba? Another thing. The moment maintindihan mo na yung presentation, 100%, marami ka nang may mga kagrupo ka na. Tama? So the next step na dapat mong makuha at dapat mong malaman,
kung paano magli-lead ng group. I mean, paano magti-training. Tama ba? Dahil lamang ka if in case marunong ka mag-training. 'Di ba? Paano mo 'yan makuha? Guys, marami naman tayong mga training online. 'Di ba? Marami tayong training online, especially sa company natin. May alas 3 po tayo every day. May every Saturday po tayo na training. Aside from that, and every gathering sa grupo, may mga training pa. Tama? 'Di ba? So bakit ka talagang naiwan at bakit ka talagang nahirapan? Siguro, ang dami mong rason the moment may mga training. Example, 3 PM. Ang 3 PM, aside from that, na live yan, pwede yan ma-refresh. Pwede yan ma-replay. Bakit recorded yan? Tama ba? 'Di ba? 'Di ba? So dapat dapat yan natin tandaan na before tayo kikita, before tayo mag-income ng malaki, dapat marami po tayong alam. Tama ba? So before you earn, you should learn sa ganitong negosyo. So bigyan natin ng oras. Baka yung oras natin, no, ang binigay natin ng oras, no, sa mga bagay na hindi makatulong sa pangarap natin. Tama ba? Ang dami nating mga ginawa siguro, 'di ba? Na ibang bagay na hindi naman connected sa mga pangarap. Tama. So guys, no, before that, so dapat evaluate mo yung mga bagay na saan napunta yung oras mo. 'Di ba? Saan napunta yung effort mo? If in case hindi mo to nabigyan ng oras para magiging master ka sa negosyo, alam ko may beacon ka. Tama? Pero baka sa beacon po, hindi mo talaga nabuhos, no, sa negosyo mo. Tama ba? Bakit? Marami pa kang ginawa na kakaiba na hindi naman connected sa mga pangarap mo. So dapat evaluate mo, guys. 'Di ba? So sa mga nandito ngayon, guys, no? Nakakaingit kayo. Bakit? Before sa amin, para kami maka-attend ng training, ay grabe, babayad po kami. Babayad kami ng thousands, hindi 100. Oo, babayad kami ng sasakyan, example bus, example airplane. Oo, binabayaran namin 'yan para maka-learn po kami. In the history sa akin na history, ang pinakamahal kong nabayaran 3,500. Hindi pa kasali yung hindi pa kasali yung plane ticket. Hindi pa kasali yung kain, hindi pa kasali yung hotel. Oo, talagang hindi ko yun malimutan na training. Bakit? Guys, if in case intindihan mo talaga kahit anong value sa pera at alam mo naman na pwedeng ang babalik millions, hindi ka na talaga mahinayang. Tama ba? So dapat i-master mo to. 'Di ba? So bakit isa po ko sa mga tao na ang daming resulta? Bakit? Minaster ko to. 2 months pag-resign ko, after a month, nagiging speaker na po ako. Sa grupo ko sa probinsya, nagiging speaker na po ako. After 3 months, 4 months, 5 months, nagiging speaker na po ako, no? Sa Bisaya, sa Cebu before, yung office namin, nagiging speaker na po 5 months. Bakit minaster ko? Tama. And so far, guys, isa pa, dapat i-master natin yung example. Example, yung nagpo-push or maraming mga nag-product movement. 'Di ba? Marami naman talaga nagtatarget ng product movement. So dapat, guys, may alam ka. 'Di ba? Ang pinaka-importante, ikaw yung unang gumagamit. Hindi pwedeng magpo-push ka, hindi pwedeng magma-market ka ng product sa negosyo natin, guys, na hindi mo pa nagamit. Bakit? Guys, hindi yan tama. No, parang parang swindling yan, no? Bakit? No? Nagpo-push ka, nag-advertise ka sa mga products na hindi mo naman ginamit. What if tanungin ka, anong effectivity? 'Di ba? Anong nafi-feel mo? Magkakopy ka, magkokopya-kopya ka na lang sa yung mga napakinggan mo, which is hindi tama. Tama ba? So first thing first, dapat you are the product of your own product. 'Di ba? And aside from that, guys, maganda ngayon, guys, every day or every twice or thrice a week. Maraming mga food supplement orientation. Imagine yung speaker pa natin, yung nutritionist natin. Yung before sa amin, mga mga local na mga trainer. Yung taga dito lang, taga example sa Cebu, saan kang lugar. Yung mga pinapractice lang. Pero ngayon, napakatindi. Ang mapakinggan mo, guys, ang tao talaga nagtitrend or nagmamast or yung nagtuturo sa mga nagtuturo before.
Imagine guys, siya talaga yung mentor sa mga nagtuturo before. 'Di ba? Pwede ka pang magtanong. 'Di ba? Pero ito yung tanong ko. Nanood ka ba every alas 3? 'Di ba? Pero pag hindi, trust me guys, hindi mo talaga tumiintindihan. Even though products talagang may mga reklamo ng mga customer sa iyo, hindi mo talaga masagot. Bakit? Hindi ka kasi nanood kung ano yung tawag yun, yung healing process, 'di ba? Ano yung mga dosage sa ganito. Tama ba? Pero pag bigyan mo ito ng oras, trust me, from the marketing to products, kabisado mo, ay grabe kikita ka po dito and excited ka. Tama ba? And aside from that guys, dapat maintindihan mo yung profile. Ano yung mga profile? Example, about mga legalities. Bakit pag may encounter ka dito, yung mga tipong mga negative, tanungin ka ng tanungin about mga legalities, pag hindi ka makasagot, tapos ka, madi-discourage ka na naman. 'Di ba? Sabihin mo na naman, ay hindi ako tinuruan, whatever guys. Nandiyan na lahat. Ikaw na lang yung kulang. Tama ba? So kung anong sinabi ng mentor mo, kung anong sinabi ng coach mo, if example, manood ka, pasok ka sa ganito, sa Facebook Live, sa Zoom, guys, huwag ka nang magrason. If in case nagsimula ka ngayon, okay lang. Pangalawa, hindi ka makapasok dahil nag-adjust ka ba. Pangatlo, hindi ka makapasok. Pero guys, pang-apat guys, hindi yan tama. Provided naniwala ka na itong negosyo, pwedeng kikita ka ng malaking pera. Oo, the moment naniwala ka, nakikita ka ng malaking pera sa negosyo, guys, huwag mong pataasin yung rason mo. Diba? Bakit? Yung rason kasi hindi yan maubos if in case hindi ka talaga mag-decide. Diba? So dapat, magbigay tayo ng oras. And so far guys, ang napakaganda ngayon guys, dahil online po, aside sa mga natin ang mga training, if may time ka talaga guys, magbasa ka ng libro. Aside sa libro guys, punta ka ng Google. Punta ka about leadership. Example, about products. Marami naman tayong products sa YouTube. Mag-research ka. Diba? Ibigay mo yung oras na connected sa gusto mong pangarap o sa gusto mong maging buhay. 'Di ba? Baka yung iba dito, if in case wala namang ibang ginawa, example, walang Facebook Live, walang webinar, iba yung sini-search. Tama? Baka iba yung ginugugol. 'Di ba? 'Di ba? So talagang sayang. The moment na may sitwasyon na may magtanong, hindi nakasagot dahil sinayangan yung time. 'Di ba? So sa lahat ng nandito guys, sa lahat ng mga Neat Life, nandito ngayon guys, mag-invest po tayo ng time sa ganitong negosyo. Bakit guys? Itong negosyo natin guys, napakaganda. If lahat maintindihan mo at lahat masagot mo yung mga tanong at lahat ng mga objection sa mga na invite mo, trust me, maganda ang pwedeng mangyari mo dito. Ang daling gawin tong negosyo natin, ang daling gawin. Bakit? Lahat naman tayo nagsimula. Hindi naman talaga kami master sa simula. Talagang pinag-aralan na. Tama ba? So sa lahat din dito guys, dapat bigyan natin tong oras. Kung anong binigay mo, kung anong ginawa mo ngayon guys, same dito. Dapat lang malaman mo kung anong rason, bakit mo to bigyan ng oras. Balikan ko. Sa mga nandito ngayon guys, if in case naniwala ka na may pera po dito, malaking kita, guys, ito ang bigyan mo ng malaking oras. Alright? Diba? So tapos na po tayo number 1. Number 2 na po tayo. Okay. Pangalawang rason bakit po tayo na-failed sa ganitong negosyo. Ang dami po dito. Bakit? Marami dito na kahit sumasali na ilang buwan na, ilang taon, hindi pa rin talaga nakakuha ng mga resulta. Even din, di naman malaking resulta kagad. Pwede ka naman makakuha ng example, yung isa sa pinakamaliit. Magiging top earner ka sa grupo mo. Tama? Pangalawa, siguro kung anong mga incentive sa grupo mo, ikaw yung unang maka-achieve. Tama ba? Pangatlo, magiging Eagles Club ka, papunta pataas. Tama ba? Bakit ang dami pong na-fail? Dahil until now, kahit nandito na sa negosyo natin, may duda pa rin.
may duda pa rin na hindi magiging successful. Guys, sa lahat ng nandito guys, isa sa pinaka-importante na meron po tayo utak, isip. Oo. Guys, nag-business po tayo. So isa sa pinaka-dapat mong gawin guys, dapat nasa right mindset ka po. Right mindset, hindi wrong mindset. Right mindset. Ano yung right mindset? Simula pa lang na sumali ka dito, magiging positive ka. Kung anong nangyari sa buhay mo, kung ano yung saan ka galing, mahirap, karamihan naman dito mahirap talaga, Marami kang mga pagsubok, marami kang mga trials na pagdaanan mo, guys. Past is past. This is the time na dapat baguhin mo yung buong pagkatao mo. Tama ba? Bakit? Again, guys, this is business. Ang business, guys, is a plan with positive thought. Again, guys, is a plan of positive thought. Hindi pwedeng magduda ka dito. Hindi pwedeng mag-negative ka dito. Dapat positive. Oo. Guys, bakit? Don't you know, guys, yung mindset natin, dapat naka-fill in to ng mga positive thoughts. Oo. Bakit? Guys, kung anong nakita mo or anong naisip mo, pwede yun mangyari. Tama? 'Di ba? Para at least para magiging positive ka. Tingnan mo yung palaging nakausap ko. Tingnan mo yung palagi mong kasama. Dahil pwedeng ka diyan, pwedeng mahawaan ka. Oh, bakit hindi ka masyado until now, hindi talaga yung thinking mo, hindi ganoon talaga ka-positive. Bakit? Baka yung mga kasalamuha mo or baka yung mga ka-communicate mo hindi positive. Isa 'yon sa pwedeng mangyari. Tama ba? 'Di ba? So dapat evaluate natin yung sino yung mga kakilala natin. Guys, this is the time na dapat tayo para mag-screening. Bakit? Ikaw may pangarap. Pero what if yung mga kasama mo wala mga pangarap? So isa yun sa mga bagay na talagang may mga pagkakataon na magdududa ka. Bakit? Yes, in the first place, gusto mong mangarap, pero along the way, pag sila ang kasama, hindi naman pangarap ang pinag-usapan. Mga chismis, whatever, mga negative. So talagang masasayang yung oras mo. Diba? So at this time, if in case may mga kakilala ka pa na hindi talaga sumasabay, hindi naman ibig sabihin na talagang awayin mo, whatever. Guys, stay away from them. Huwag ka munang magpalapit sa kanila. Bakit sayang yung sayang yung gusto mo sana sa buhay. Pero hindi talaga ma-materialize dahil sa mga kakilala mo, dahil sa environment mo. 'Di ba? So far at this time, if in case may mga close friend ka, especially may mga partners in life ka na hindi talaga positive sa ganitong negosyo, so dapat talaga isa sa mga number 1 na objectives mo, mapasali mo. Magiging partner mo siya sa negosyo to at sa life mo at sa magiging mo na buhay para at least mas magaan. Para hindi ka na magdududa. Tama ba? 'Di ba? And so far guys, sa mga dream stealer. Oo, mga dream stealer, especially talagang yung gumagawa sa ganitong negosyo, ang dami po kayong ma-encounter. 'Di ba? So guys, huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin na nandito ka na sa negosyo, nagiging positive ka na, nagiging yung isip mo nagiging mayamanin na. Pero dahil sa mga tao na naka-encounter mo, malulubat ka na din. Malulubat ka naman din balik. Guys, huwag. Sayang yung oras mo, sayang mo nakita mo. 'Di ba? So dapat i-fight mo kung ano yung pinaniwalaan mo at ano yung maging gusto mo. Tama ba? 'Di ba? So guys, think big. Positive always. Huwag niyong sayangin ang oras at effort mo sa mga bagay na pwedeng makapagbabagal sa iyo. Ito yung sinabi ko. Yung about environment, yung kaibigan. About even do pamilya, bakit? Sa ganitong negosyo, ang karamihan na nakapagbagal, karamihan na nakapagpaduda, yung mga pamilya natin. Bakit? First thing, yung pamilya natin mahirap. 'Di ba? So the moment po tayo mangarap
ang isa sa mga magpahirap sa atin sila dahil yun ang mga tao na hindi maniwala. Bakit alam kasi nila kung saan tayo galing, tama ba? 'Di ba? So ang karamihan sa ang ginawa namin before, talagang nagseparate. No? Nagsisiparate po kami ng lugar or nagsisiparate kami ng yung tinitirhan. Oh, gusto mo talagang lilipad? Ang ginawa namin before talagang nagseparate kami talaga na yung nagbo-boarding house talaga. Ako katulad ko nagsimula ako before. Talagang nagseparate po ako dahil iba yung aura eh. Bakit iba yung aura? Grabe, sa training, sa office, grabe capacity. Pero pagdating doon sa tinitirhan mo, grabe, yung aura napakababa. Yung excitement level mo 100% sana pero pagdating doon biglang bababa. 70, 60, 40% na. Minsan pag wala ka talagang fighting spirit ay babalik yung isip mo na sabi mo, okay lang. Makakain lang ako ng 3 beses sa isang araw, tapos na. 'Di ba? So talagang malaking epekto po ang environment mo. Tama? So ngayon guys, dahil online po, examine yourself. Sino yung mga ka-communicate mo? Sa Facebook mo, sino yung kina-communicate mo? Sa Messenger mo, sino yung kina-communicate mo? 'Di ba? So if yung mga tao na kina-communicate mo hindi positive sa ganitong negosyo, guys, dahan-dahan po, stay away from them. 'Di ba? Again guys, it doesn't mean na talagang kalimutan mo sila. Pero guys, dapat bilisan mo. Bilisan mo para at least balikan mo kagad. Ang nangyari kasi dito, yes, ang iba talagang iniwasan, pero wala ka namang ginawang kakaiba. So talagang magiging porsigido po to sila, magiging porsigido sila sa pag-negative sa iyo. Bakit? Wala ka kasing ginawa. Bakit? Even though kumalas ka na or lumayo ka na, but still yung isip mo pa rin nagdududa. Tama. So guys, paguhin natin yung isip. The moment nagsimula po tayo dito, guys, napakagandang negosyo po ito. Dapat nandyan sa utak mo yan. Ang negosyo natin, guys, napakalaking market, guys. Huwag ka nang magduda po. Maawa ka sa oras mo at maawa ka sa effort mo. Huwag ka nang magduda. Ituloy na natin to. 'Di ba? Ituloy na natin. No? So, guys, iyan ang pangalawa na mga bagay na para ito yung pangalawang bagay bakit hindi ka talaga mag-succeed. Dahil until now, sa isip mo nagdududa ka. 'Di ba? So sa lahat ng nandito, guys, even 1% sa utak mo, huwag kang magduda. Oo, huwag kang magduda. Bakit? Yung 1%, guys, if in case hindi ka ganoon ka talaga ka-desire na magiging positive. Guys, lalaki 'yan. Yung 1% na duda, hindi ka ganun ka positive, lalaki 'yan, magiging 2% 'yan, magiging 10% 'yan, magiging 50% 'yan. Guys, lalaki. The moment lalaki na 'yan, guys, ito yung masasabi sa isip mo. Para akin ba 'tong negosyo? Dahil hinayaan mo na kasi. Tama? So if in case marami ka pang mga duda, guys, attend training. Attend training. No, dapat active ka palagi. Dapat may activity ka palagi. Para, guys, hindi masayang yung oras mo. Tama? If in case may mga pagsubok, guys, normal 'yan. 'Di ba? Ang pinaka-importante may ginawa ka. Tama ba? 'Di ba, guys, baguhin natin yung utak dahil 'yan ang pinaka-importante sa atin. Utak. What the mind of man conceive is the body's achieve. So wag tayong magduda. Nandito na po tayo sa negosyo. 'Di ba? So stay away from the dream stealer and stay away sa mga negative nating mga kasamahan or ano yung mga kaibigan natin. 'Di ba? So dapat punta ka doon sa mga positive, sa mga mentor. Huwag kang aalis at huwag kang maglalayo sa mga mentor. Especially yung mga mentor na talagang may ginagawa, talagang may pinakita na mga resulta. Bakit? Yan ang mga tao talagang naglilid. Yun mga tao talagang may ginagawa. Tama ba?
'Di ba? Wag kang ano, parang anong tawag 'yun, yung hindi gustong lumapit, hindi gusto, guys, wag. No? Ang pinaka-importante or pinaka dapat mo gawin talaga, guys, lapit ka sa mga mentor. No? Lapit ka sa mga positive na tao para mawaan ka na magiging positive. Tama? Alright. Pangatlo po. Okay, ito. Ang dami pong parang gino-joke-joke, 'di ba, sa marketing natin, no? Ang sabi natin, kukuha tayo ng 4 na seryosong tao. 'Di ba? So talagang talagang sinabi doon na kukuha ka ng 4 na tao. Imagine, 4 na seryosong tao. Bakit ang daming nagdegosyo ng ganito, hindi seryoso? First thing first, hindi kasi nila alam kung saan sila patungo. Oo, no? Ang daming mga hindi seryoso sa ganitong negosyo. 'Di ba? Guys, para magiging seryoso ka sa ganitong negosyo, ihabit to. Ihabit to, guys. Dapat sa lahat ng activity mo, activity ng grupo mo, activity ng company, dapat meron ka. O meron ka. Ang tawag yun sa amin, dapat sintiring ka palagi. Ano yung sintiring? Yung palagi ka na sa office. Palagi kang may ginagawa. Oh, bakit, guys? Para mas maintindihan mo masyado. Bakit? Ang dami ko nang na-observe kasi. Yes, marami namang sumasali, pero bakit hindi magsusustain? Bakit mawala? Ang karamihan sa hindi talaga nagsustain or nawawala, yung mga tao na hindi sumasali sa mga event. Bakit yung mga taong hindi sumasali sa event, maka-encounter sila na negative? Dahil wala silang alam sa negosyo, kung anong napakinggan nila sa labas, yun din ang paniniwalaan nila. Yun, mawala. Tama? 'Di ba? Bakit? Hindi kasi seryoso, hindi nag-a-attend ng mga trainings, hindi nag-a-attend ng mga event. So guys, dapat intindihin natin, ang negosyo natin, guys, worth millions. 'Di ba? So yun, talagang lumalabas yung may magsasabi na dapat i-maximize natin. Oo, para magiging seryoso po tayo dito, guys. If in case hindi ka pa maximize yung account, dapat i-maximize mo. Bakit totoo? Bakit hindi ka magiging seryoso? First thing, if in case isang account ka lang. Yes, sa simula nahirapan ka sa 9148, nalakihan ka. Ang dami kayang hindi nakasali sa 9148 lang. Tama ba? Bakit malaki daw? Pero don't you know, guys, yung 9,148 sobrang liit yan. Bakit sobrang liit yan? Ang dami na nating, ilang bisis na natin yan ginasto. Ginastos sa saan? Mga bagay na walang kwenta, mga gastos. Tama? Bakit hindi natin maseryoso yung negosyo? Baka hindi pa na-maximize yung account. Tama ba? Guys, para maseryoso natin to, dapat isipin natin ng yung negosyo natin, guys, millions. Totoo naman, millions naman tong negosyo. 'Di ba? Pero pag hindi natin talaga na-sink in yan sa utak natin, talagang baliwalain natin yung negosyo. Dahil 9148 lang. Tama? Ano lang yun? 18,000 lang yun. 27,000 lang yun. Ano rin yun? 36,000 lang yun. Diba? Pero guys, pag 137,000 na ang invest mo, trust me, magiging seryoso ka dito, guys. Trust me, magiging seryoso ka. Oo, magiging seryoso ka. So the moment maging seryoso ka, kahit anong activity, kahit anong event, at kahit anong sinabi ng mentor mo o ng coach mo, susundin mo. Bakit? Seryoso ka kasi. Tama? Pero guys, if in case ikaw yung tao na hindi ka palaging nag-attend ng orientation, ng webinar, ng training, may sinabi yung coach mo na ito yung gawin mo, hindi mo ginawa, hindi ka seryoso. Sumalabo ka sa iyong patutunguhan. So kung nagsimula ka at naniwala ka na gusto kang kikita malaking pera at gusto kang magresulta dito na sasakyan, magiging milyonaryo, pero guys, sa ginawa mong yan, malabo yan. Hindi ka pwedeng makapunta at hindi po pwedeng makuha yung mga gusto mo sa buhay if in case ganun ka.
hindi ka seryoso. Tama? Bakit po tayo seryoso sa mga bagay outside? Na alam naman natin na hindi naman natin makukuha yung mga malaking bagay doon. Hindi naman mali yun. Tama ba? Pero guys, dapat i-dig down natin sa isip puso. Guys, itong negosyo na ginawa natin ngayon, guys, malaking negosyo po ito. Malaking negosyo. What if, example, what if, yung ininvest mo dito, 50 million, magiging joke-joke ka kaya? Hindi mo kaya ito siseryosuhin kung 50 million ang ininvest mo? Ay nako, maniwalat ka sa hindi. Kahit nandun ka sa US, guys, US ha, if in case makipag-meeting ang top management sa'yo, gagawa ka ng paraan na mag-attend talaga. Bakit 50 million yung ininvest mo? Guys, isipin natin yun. If in case hindi ka pa talaga naka-maximize sa account mo, if 1 account ka lang, 2 accounts ka lang, 3 accounts ka lang, 4 accounts ka lang, or ilang accounts ka lang, guys, magiging seryoso ka. Magiging seryoso ka dapat. Bakit? Itong negosyo na ginawa natin, guys, hindi ito joke. Hindi ito maliit. Balikan ko again, guys. Malaking negosyo po ito. Palagi ko itong sinasabi every time ko mag-share. Ang negosyo natin, guys, hindi lang Pilipinas, global, buong mundo. So guys, wag mo itong maliitin. Kung gusto mo talagang kikita ng malaking pera, wag mo itong maliitin. Trust me. Magiging mangyari o makatotohanan yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Susunod ka lang sa system kung ano yung sistemang sinunod mo. Dapat makinig ka lang sa mga coach or mentor kung anong sinabi nila. Huwag ka nang makig-debate. 'Di ba? So dapat puno yung yung utak mo sa kalaman. Bakit? Learning is never-ending process. Katulad ngayon, di natin alam na yung iba nandyan lang pero wala na. Yung Zoom meron pero wala na talaga, wala na pala siya. Bakit? Sabi niya, alam ko na yan. Tapos ka. 'Di ba? Okay lang pag ano ka na, nakuha mo na yung millions or may resulta ka na. Maybe parang okay na, pero hindi naman talaga, hindi pa yan okay. Tama? How much more kung wala ka pa? Tapos ka. 'Di ba? Totoo yan. No, itong negosyo natin, guys, napakadali. Pero pag yung attitude natin hindi mapurma dito, ay napakahirap po ito. Bakit po napakadali, guys? Yung negosyo natin, guys. Can you imagine sa mga kumikita ng malaking income dito, hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Di ba sobrang dali? Bakit? Guys, even hindi tapos sa pag-aaral, nagiging milyonaryo. Di ba napakadali? Di ba? Dahil mahirap yung pag-aaral. Hindi lahat nakatapos sa pag-aaral dahil nahirapan. Di ba? So it means, dahil hindi nakapagtapos, aside sa financial problem, ang iba nahirapan talaga sa pag-aaral. Pero dito, kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, pero susundin mo yung sistema, nagiging seryoso ka dito, pwede kang yumaman. Napakaganda kayang negosyong to. If talagang masaisip mo talaga. Napakagandang negosyo. Bakit? Guys, walang tinitingnang background. Basta magiging seryoso ka lang. Balikan ko again, guys. Be serious in this business. Pwede ito makapagbago ng buhay mo at pwede kang makatulong na makapagbago ng buhay ng ibang tao. Pero magiging seryoso ka muna para makatulong ka. Diba? So sa lahat ng mga nandito ngayon, guys, na if in case hindi mo pa nakuha talaga yung gusto mong goal, guys, baka hindi ka pa seryoso. Oo. Baka the moment na magsabi yung mentor mo sa training na magdala tayo ng mga guest, mga invite, okay naman yung ma-zero ka in a day, that day. Pero guys, 3 beses, guys, if ma-zero ka pa rin, hindi na yan tama. May pinabayaan ka. Pinabayaan mo yung goal mo. Bakit? Hindi ka naging seryoso. Dahil pag seryoso ka dito, guys ka nang, yung 2 days, yes, 1 day, pwede ka ma-zero. Pero yung 2 days to 3 days, successive yung webinar, guys, hindi yan pwedeng mangyari pag seryoso ka. Oh, first day,
Second day, pwede yan. Pero pagka third day, if nagiging seryoso ka, hindi yan pwedeng mangyari na ma-zero ka pa rin. Then pag na-zero ka, 3 days, mas lalo pag 5 days na or 1 week, wala ka pa ring invites. Mas questionable talaga 'yon. Tama, bakit kung seryoso ka talaga kahit saan ang bagay? Example, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Kung ano yung ipinagawa ng boss mo, anong ipinagawa ng teacher mo, trust me, dahil seryoso ka sa ginawa mo, by hook or by crook, gagawin mo. Sa paralan, pag nagpagawa ng project, yung teacher mo, guys, gawin mo talaga. Sa trabaho, kung anong pinatarget sa boss mo, gawin mo talaga. Bakit? Seryoso ka kasi. Hopefully guys, dito, mas magiging seryoso po tayo. Susundin natin yung sistema dahil yung sistema natin guys ay napakadali. Diba? No? So guys, tingnan natin yung negosyo na pinakamalaking negosyo. Balikan ko again guys. Hindi if in case hindi ka pa kompleto sa account mo, isa yun sa mga dapat gawan mo ng paraan. I-maximize as much as possible. Claim your value in this kind of business. Bakit? Alam naman natin, at this moment, iba ang value pag may resulta ka at iba ang value pag may pera ka. Tama? So wag kayo mag-joke-joke, we're not getting younger. No? Hindi po tayo bumabata, mag-joke-joke ka pa. Guys, ang daming mga tao sa labas na naghihintay at naghanap ng ganitong opportunity, hindi nakita. Tayo nandito na, oh. Nandito na tayo, oh. Imagine, nandito, nanood ka na dito. Nandito ka na, ituto na natin. Diba? So evaluate yourself. Kung anong kulang sa buhay mo at anong kulang sa negosyo mo. Diba? So guys, magiging seryoso ka, maging matured ka. Diba? Another thing, number 4. They don't have focus. Ito ang pinakamalala ngayon. No? They don't have focus. Imagine guys, focus. Isa sa pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Kahit saan, if in case hindi mo pa 'to ginawa. Kung anong meron ka ngayon guys, kung anong ginawa mo ngayon guys, importante focus. Oo, focus. If in case mag-drive ka, kahit anong sasakyan din na drivean mo, dapat focus ka. Focus. Bakit? Pag hindi ka focus, pag nagda-drive ka, patay kang bata ka. O hindi ka mabangga. Tama ba? Diba? So once mamali ka lang ng isang beses, pwedeng mawala yung buhay mo. Kung anong ginawa mo ngayon guys, focus ka. Dahil pag hindi ka magiging focus, guys, magiging failure ka. So isa to sa mga bagay na pinaka-importante sa naging negosyo, guys. Dapat ka may focus. Bakit na-failed ka? Baka hindi ka focus. Tama? Diba? Time and effort. Balikan ko again, guys, time and effort. Anong meron sa time and effort? Ito yung sitwasyon. Sa lahat ng mga part-timers, guys, naranasan namin yan. Sa mga lahat ng na kumikita, lahat ng mga may resulta, if in case full-time ka ngayon, galing po kami sa part-time. Pero guys, hindi yan excuse. Dahil part-time kayo, hindi niyo magawa itong negosyo. Bakit? Galing po kami part-time. Alright, first thing first, sa mga lahat ng nagtatrabaho, dapat may time management ka. Ang karamihan kasi, if in case may trabaho, ang mga trabaho ang palaging nirarason. Don't get me wrong. Pero may mga trabaho naman na kayang lusot-lusutan. Tama? If in case hindi, ikaw yung nakakalam. Ikaw yung nandun. Tama ba? Pero sa mga trabaho na kaya lusutan or kaya gawa ng time management, guys, itudo na natin. Wag na nating palaging palusot yung trabaho natin dahil busy po tayo and everything. Guys, hindi naman yan mali. Ikaw yung nakakalam. Pero guys, kung alam mo na kaya mo naman talagang bigyan ng time management tong negosyong to, guys, bigyan mo. Diba? Example, lahat naman tayo may trabaho. 8 hours to 12 hours kung anong trabaho mo ngayon. Diba? Pero alam naman natin na may mga oras naman tayong bakante, 2 to 3 hours. At ang pinakamaganda ngayon, guys,
Yung negosyo natin guys, online. Before nga, offline. Napakahirap kaya offline before. Dahil katulad ko before, ang trabaho ko 8 to 5, minsan 8 to 6 or 8 to 7. May time pa na 8 to 8. Imagine ang travel time ko before, 2 rides. Aabot ako 1 hour. 1 hour or 1.5 sa office. Pero, that time na na-decide po ako, hindi ko pinalampas na hindi po ako makapunta sa office. Every night po yun. Every night. Every night. Every night. Bakit nakafocus kasi ako sa learning? Nakafocus kasi ako na may gusto akong makuha at naniwala po kasi ako na itong negosyo makatulong sa akin. Tama ba? Lahat naman tayo may ginagawa. Pero sa ginawa natin ngayon guys, di ba? In the first place, nag-focus po tayo. Bakit? May ina-after kasi tayong pera, sahod. Kung anong ginawa mo ngayon, may nakita ka sa unahan kung anong makuha mo. Pero guys, mas importante po ito. Bakit ang pinag-usapan dito is buhay. Ang pinag-usapan dito, pangarap. Dapat focus ka. Huwag kang ma-distract. Guys, imagine, ang dami po ditong na-distract. Sa mga part-time, it doesn't matter about the quantity of your time, but it matters the quality of your time. Bakit? Ang dami naman ngayon mga part-timers na inunahan pa yung mga full-time. Diba? So sa mga full-time guys, huwag kayong papayag. Nasa mga part-time, maunahan kayo. Grabe naman, full-time tayo, maunahan pa yung part-time, tama? Diba? Diba? O ito, yun. Sa mga part-time, ito sa mga full-time. Karamihan, mas struggle ang mga full-time ngayon kaysa before. Mas lalong hindi makafocus dahil ang full-time ngayon, ang dami mga distraction. Ang dami mga distraction. Ang full-time before, hindi masyadong ma-distract dahil ang grabing coordination sa mga mentor, sa mga upline. Katulad before, yung full-time, morning pa lang, pinapalo up na ng upline. Kita, saan tayo magkita? 10 p.m., 12 doon, saan tayo magkita? Ganon. Pero ngayon, dahil sa full-time, hindi na magkita-kita, ay nako, ang daming mga comfort zone. Bakit po tayo na-defocus or bakit po tayo hindi focus? Ang totoong dahilan, comfort zone. Comfort zone. Diba? Guys, yung kami nag-workout sa ganitong negosyo, grabe talaga. Grabe kami ka-stricto sa oras. Grabe kami ka-focus sa akin. Yung nagsimula ako before, 2 years ata or 3 years hindi ako umuwi sa amin. Hindi ako anong tawag yun, yung namista, hindi ako nag-attend ng mga party. Minsan nga may reunion sa amin, hindi po ako umuwi. Naka-focus talaga ako sa growth. Naka-focus talaga ako sa yung ginagawang negosyo, which is ang isa sa pinaka-focus ko po. Dapat magbi-build talaga ako ng malaking organization or empire. Bakit? Alam kasi natin, itong negosyo natin guys, para mo makuha yung time freedom at para mo makuha yung financial freedom, dapat marami ka. Dapat marami kang organization. Dapat makabuild ka ng empire. Tama ba? Paano mo yan ma-enjoy if in case sa simula pa lang hindi ka focus? Defocus ka pa. Bakit ka defocus? Daming distraction. Bakit ka defocus? Guys, hindi mo mina-maximize ang oras. Katulad ngayon, if in case first timer yung yung tawag part-time. How sure you are na after office or after trabaho mo, ginawa mo tong negosyo. Baka nag-email ka pa. Baka nagduduta ka pa. Tama? Baka nag-Facebook ka pa. Sa mga Facebook na naman na okay lang, Facebook, nag-prospecting ka. Pero what if, wala lang, scroll up, scroll down lang. Tama? What if nag-YouTube ka? Okay lang, YouTube sa mga connected sa buhay natin, connected sa mga pangarap natin, connected sa business natin.
Tama, what if nag-YouTube tayo sa mga celebrity na hindi naman tayo pwedeng kikita diyan. Tama, defocused ka na dahil yung effort at oras mo, guys, doon mo inilagay. 'Di ba? Isa 'yun sa mga killer ngayon sa mga online, guys, trust me. Ang sobrang ganda tong online, sobrang ganda, sobrang bilis, pero nakakamatay ang comfort zone. Dito ko talaga naintindihan ang online. Grabe yung online, nakakamatay yung comfort zone. Dahil sa ganun, yung sinabi ko kanina, if in case ML player ka, ay nako, ang dami pong na-addict dyan. Oo. Kung ano yung mga ginawa mo ngayon, guys, baka nag-online sabong pa kayo, ay tapos. Guys, focus. If naniwala ka dito, kikita ka ng pera, ito yung i-focus mo. Tama? Guys, if in case nagtatrabaho ka ngayon, if in case naniwala ka talaga na itong negosyo ang pwede makapagbago ng buhay mo at makakuha ng pangarap mo, guys, dahan-dahan. Kunin mo ang momentum mo para once makakuha ka ng momentum dito, kikita ka ng malaki or yung kita mo monthly, mahigitan sa kita dito, that's the time na mag-full-time ka. Guys, ako before, hindi ko, ang dami pong nag-invite sa akin, ang dami pong nag-pirate sa akin. Maganda daw yung kita, maganda daw yung negosyo, offeran ako ng ilang account, offeran ako ng ganito mga tao, dahil maganda daw ang kita nila, ang laki ng kitaan. Pero pagtanong ko, yung nag-recruit sa akin, yung nag-invite sa akin, kung anong ginawa niya ngayon, sabi niya, nagtatrabaho. Sabi mo, malaki ang kita sa negosyo mo. Sabi mo, maganda yung negosyo mo. Bakit ka pa nagtatrabaho? Nakuha mo yung point mo? Nakuha yung point ko? Tama. Same thing dito. Same thing happen dito. Tama ba? Hindi ibig sabihin na sino yung nagtatrabaho, mag full-time ka kagad. Guys, dahan-dahanin mo. Pag naniwala ka na ito talaga yung negosyo na pwede kang kikita ng malaking pera at pwede mo makukuha yung pangarap mo at again, pwede kang magiging top earner. Guys, ang isa sa pinaka number 1 nga requirement dito is mag full-time ka. Para ma-maximize mo lahat. Wala ka nang kasi-kasi dahil hindi ka talaga nakikita ng malaking pera dito na consistently if in case hindi ka talaga devoted sa ganitong negosyo. Tama? Di ba? So balikan natin yung comfort zone. No, bakit po tayo hindi na-focus? Dahil yung isip pa kasi natin. Isip sa noon, yung hindi pa tayo ng negosyo, kung sino tangay. Guys, isipin, ibahin na natin. Ibahin na natin yung isip natin ngayon. Yung ngayon, negosyante na po tayo. So kung sino tayo before, hindi na tayo katulad dati. Iba na po dati. Iba na po ngayon. So guys, dapat yung comfort zone dapat mawala. No? Aside sa mga games, no? Marami pong YouTube ng mga pelikula, mga Korean novela. Sino kaya yung sumusunod ng ganyan? Di naman yan mali. Bakit? May times kasi maboring, pero guys, hindi nyo alam kasi minsan ilang oras mo na yan tiningnan. Ako mismo, minsan may ganon, pero i-adjust ko kagad dahil ayokong aabot ng 20 minutes dahil masayangan po ako. Diba? So guys, dapat i-minimize mo yan. Kung pwede, eliminate natin yan. Guys, pwede natin gawin yan, guys, if in case may grupo na po tayo. May grupo na po tayo. Hindi naman yan mali. Kailangan natin yan. Pero guys, if in case nag-isa ka pa lang, wala ka pang grupo, correct me if I'm wrong. Gusto mo magkagrupo talaga ng mabilis? Mortal sin yan. Yung mga comfort zone ng ganyan, mortal sin yan. Sa amin, nagsimula kami, mortal sin namin yan. No? Another yung comfort zone. Yung
gustong magmamasyal, no? Yung punta dito, punta doon. Guys, hindi ka pwedeng maka-create ng empire or organization if in case i-advance mo palagi yung reward mo, dapat delayed. 'Di ba? Guys, ang ganitong negosyo, guys, palagi nating napakinggan to sa mga top earner. If in case may skills ka, if in case may talent ka, given sa'yo. Pero ang pinaka-bottom line dito, guys, hard work. Hard work. Ayoko maniwala sa mga book minsan eh. No, yung minsan makakuha ka lang ng something mga result or award, mag-enjoy ka. Guys, iba dito dahil tao yung ginawa natin, tao po. Hindi pwedeng mag-enjoy ka, makakuha ka lang ng PN isa, dalawa, mag-enjoy ka, tapos ka. Diba? So dapat paramihin muna natin. Dapat delayed gratification. Guys, after na po tayo mag-enjoy, the moment may gumagalaw na sa system, sa ano natin, sa negosyo natin, I mean, that's the time na mag-enjoy po tayo kung may organization na talaga tayo. Dahil guys, pag wala ka pang organization, mag-enjoy ka, guys, parang nagtatrabaho ka, no work to pay. No work to pay. Totoo. Dahil hindi ka naman yung anong tawag yun, yung magbakasyon ka. Guys, may pera yun. Magpalabas ka ng pera. And so far guys, whether you like it or not, time consuming and effort consuming yan. If in case wala ka pa nakabuo ng organization na hindi pa gumagalaw ang sistema, ikaw pa rin yung nagtatrabaho, guys, no work no pay yan. No work no pay yan. Which is mali. Diba? So dapat guys, dapat manggigil ka. Yung desire mo na gusto mong magawa yan, dapat mayroon. Pero guys, ituto mo. Huwag ka munang mag-comfort. Delayed gratification ang pinaka-importante. Delayed gratification. Hindi kami pwedeng makabuo dito, especially yung talagang may organization, guys, hindi yan namin nabuo. If ganun yung ugali namin, yung medyo may mga minsan-minsan ng production, no, enjoy dito, enjoy doon. Bawal sa amin yan before. Bawal yan sa amin. Bakit? Organization yung ginawa natin. The moment hindi pa nakasistema yung organization mo, guys, hindi mo yun pwedeng gawin. The moment wala pang katulad mo sa organization mo, hindi mo pa yan kayang gawin. Diba? So guys, delayed gratification. Huwag ka munang mag-enjoy. Dapat uhaw ka sa ganyang sitwasyon. Dapat uhaw ka na dapat galingan mo, dapat bilisan mo para makamtan mo yung mga gusto mo sa buhay na gusto mo mag-enjoy. Pero if in case wala ka pang grupo, guys, sorry to tell you, magiging mahirapan ka sa ganitong negosyo if in case ganon yung sitwasyon or ganon yung ugali. Oo. Another comfort zone. Alright. Dahil sa online ngayon, ito yung isa sa pinakamalaking problema. Yung sleep, yung tulog. Palagi ko na itong sinabi. It doesn't mean na kopyahin nyo kung anong ginawa namin before. Pero guys, kung kailangan, wala kayong choice. Yes, it might be online ngayon. Hindi ganun parang physical yung connection sa upline nyo or sa mga mentor nyo. Pero isa yun sa pinaka-delikado. Bakit? Ang kalaban dito is tayo, yung sarili natin. Hindi natin alam na mas mataas yung tulog ngayon kaysa before. Especially kami ni Mentor Upsram, grabe. No, ang tulog namin before, pinakabataas 5 hours every night. Dahil focus kami sa pag-build, busy kami sa pag-build. Alas 5 hours, 3 to 5 hours. Yung tulog namin, every night. Pero baka ngayon, may nakatulog na ng 8 hours. Guys, sa akin ngayon, even ako, kung makatulog ako ng 8 hours, parang mortal sin yun. Bakit? Mas lalo akong napapagod pag mataas yung tulog ko. Diba? Again guys, hindi naman yun mali kung mag-bis tayo sa medical. Pero guys, this is the moment na yung pinag-usapan pangarap.
Oo. Another thing guys, may mga products naman tayo kung parang matatakot kayo sa sa mga medical. 'Di ba? So dapat busy po tayo dahil the moment pa tayo busy sa negosyo, ang pera meron. So pag may pera ka, guys, pwede ka makabili sa mga supplement natin lahat. Tama, especially sa mga baguhan, na bata pa talaga na kaya makiksabayan, guys. Isagad nyo na. Maawa kayo sa sarili nyo. Bakit hindi po kayo bumabata palagi? Again guys, isagad nyo na. Bakit bata pa kayo? Oo, bata pa kayo. Isagad nyo na. Doon na ninyo isagad na mataas na yung edad nyo, tapos kayo. Diba? Isagad nyo na ito. Trust me guys. May magandang mangyayari po sa inyo dito. If in case, yung comfort zone mawawala. Diba? So guys, may schedule po tayo dapat sa yung activity nyo araw-araw. So guys, dapat yung comfort zone mawawala. Comfort zone. No? Ano yung mga comfort zone guys? About sa mga games, no? ML, about mga teleserye, mga pelikula, about YouTube, no? Ano yung tinitingnan yung mga Korean, minsan pa nga may mga cartoons, tama? No? Guys, tulog. 'Yon ang mga pinang mortal sin. Oo guys, especially wala ka pang grupo guys. Sorry to tell you. Again ha, sorry to tell you. Kung ako talaga yung mag-decide sa inyo, if in case wala ka pang grupo, hindi ka pa talaga nakabuo, sorry to tell you, wala kang karapatan muna i-enjoy yung mga kanyang klaseng bagay. Tama? If in case, gusto mo talaga mabago, pero pag parang wala lang yung tong negosyo to, okay, enjoy mo yung mga gusto mo sa buhay. Pero walang sisihan. Balikan ko again guys. Hindi po tayo bumabata po. Tumatanda po tayo. Tama? At ang pinakamahirap ngayon guys, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Guys, iba pa rin pag prepare ka. Iba pa rin pag may pera ka. Tama ba? Diba? So mag-isip po tayo ahead. Diba? So itong negosyo natin guys, napakaganda. Pero guys, if in case hindi natin makontrol at wala po tayong disiplina sa ganito yung negosyo, walang mangyayari sa buhay natin dito. Balikan ko guys, napakaganda yung negosyo natin. Pero if in case hindi mo to ma-materialize at hindi ka mabago, guys, walang mangyayari sa buhay mo. Diba? So guys, comfort zone. Yung mga parte, yung mga karamihan sa ginagawa natin before na hindi nagnegosyo guys, putulin muna natin yan guys. Especially, wala ka pang grupo. Guys, maximize. Ngayon, online. Okay, maximize sa Facebook. Add ka dyan. Mag-create ka ng mga diskarte kung paano ka maka-pick up ng mga friend. Mag-create ka ng diskarte. If kaya mo mag-offline ka. Dapat lahat ng oras mo, lahat ng effort mo, connected again sa pangarap mo. Balikan ko again, para hindi masayang yung oras mo dito. Dapat, guys, nakakunik lahat. Dapat may timbangan ka. No? Saan ka ngayon? Connected ba to? Anong ginawa mo? Connected ba to? If in case connected, proceed. Go ahead. Pero pag hindi, cut. Stop it. Ganun lang. Dahil pag palagi yung ituloy-tuloy, guys, hindi lang isang araw yan. Guys, hindi lang isang linggo yan. Guys, hindi lang isang buwan, guys. Guys, kakainin yung oras mo. Balikan ko again, guys. We're not getting younger. Tuloy-tuloy po tayo sa ganito negosyo. Para sa atin to lahat. Pero guys, pag hindi ka talaga mabago at hindi ka makinig sa mga palaging sinasabi, sa mga nagka-grupo at sa nagka-income, walang mangyayari sa buhay mo dito. Balikan ko again guys. If in case may skills ka, may talent ka sa ganitong negosyo, advantage yan. Pero, ang pinaka-bottom line sa ganitong negosyo guys, hard work. Hard work. Dapat sundan mo yung system. Diba? Ang ganda ngayon guys, sistema na lang.
Hindi ka tulad before. Nagigising ka man ng maaga para maggupit ng flyers or hindi kami matutulog ng maaga dahil maglagay kami ng mga poster sa kanto, sa poste. Yun ang ginawa namin before. Pero ngayon wala na. Napakadaling gawin. Yung sarili mo na lang yung kulang. Dapat ma-align ka. Alright? No? Alright, no? Saan yun? Okay, number 5. They think this business is quick scheme business. Alright, no? Ang daming sumali dito. No, dahil especially nakita yung kitaan, ang laki po, grabe, no? Talagang nakatransform ng kaluluwa. Which is totoo naman. Tama ba? Pero ang karamihan, ang akala nila, parang yung nakita nila na parang scam, hindi ito scam. This is legal. Para tayo kikita ng malaking pera, may proseso po tayong dapat intindihin. Oho, no? Dahil ang dami pong sumali, after few weeks, after few months, nag-quit. Bakit ang inakala kasi nila, the moment pag-invest ka, kikita ka kagad. Walang klaseng legal na business or walang klaseng ganon na legal na business. Oo, legal po tayo, hindi po tayo illegal. Tama? No? So wag kang mag-isip na this is business, quick scheme business. But this is the business of a sure win business. Sure win business po ito. So dapat dadaan po tayo sa proseso. Parang mangga. Hindi po tayo munggo. Yung munggo kahit saan mo ilagay. May tubig lang at saka ano yan, may surface na mapatungan. Pwede yan pwede yan parang tutubo yan. Diba? Kahit hindi mo yan pansinin, pwede yan tutubo. Pero guys, yung negosyo natin guys, mangga. Dapat mo to diligan. Dapat ang nakikita mo guys, talagang long term may proseso ka. Talagang nagpasalamat po ako, no, sa ganitong negosyo dahil sinunod ko yung proseso. Dahil pag hindi ko sinunod yung proseso, siguro wala ako dito. Oo, dapat maintindihan mo talaga na itong negosyo is parang mangga, dapat mo diligan. Dapat mo lagyan ng fertilizer. Dapat mo talaga yan, bantayan. No? So talagang aabot ka ng taon dahil mangga eh. Diba? So sa lahat ng nandito na bago pa lang, guys, if in case kumita ka na kaagad, napakaswerte mo. Napakaswerte mo talaga dahil few lang yung ganun. Pero if in case hindi ka pa kumita, guys, ituloy mo lang yan. Bakit? Darating ang panahon na talagang bubunga yan. Bubunga yan. Huwag ka lang titigil. So dapat nakikita mo guys, long term. No? Dahil gusto mong mataas, dapat malalim yung foundation mo. So if in case hindi ka pa kumita ngayon, guys, laliman mo pa yung foundation ka. Mag-attend ka palagi ng training. Dapat active ka palagi sa mga activity. Dapat ipa-follow mo talaga yung sistema. Wala kang reasons, wala kang excuses. Dapat isagad mo palagi yung oras at effort mo. Oo, wag kang imo-imo. No, dahil ka lang na may inexpect ka na sumali ka agad dahil nakita mo quick business eh. May inexpect ka nga sasali ka agad tapos hindi pala natuloy, nag-imo-imo ka. Guys, dito sa negosyo natin guys, hindi ka pwedeng, yes, pwede naman tayo masaktan dahil tao po tayo. Tama? Pero wag kang mag-imo. Hindi tayo pwedeng madrama dito guys. Bakit? Only those celebrities lang ang pwedeng kukita sa drama. Pero tayo guys, hindi po tayo celebrities. So guys, dapat i-control natin yung sarili. If in case may mangyaring ganon, keep moving. Mag-adjust ka kung anong mga kulang sa iyo. Tama? Bakit? Pasalamat ka. Bakit ka? Bakit ka magpasalamat? Dahil you are moving. Palagi ko itong sinasabi, guys, palapit at palapit at palapit ka na sa gusto mong mangyari. Oo, ganun yung sitwasyon. No? Especially sa talagang atat na atat, the moment marami kang mga na-encounter dito ng mga struggle, marami kang na-encounter ng mga distraction or mga discouragement, ay nako. 'Yun ang mga pinaka big sign, pinaka magandang sinyalis 'yun. Bakit magandang sinyalis 'yun? Guys, may ginagawa ka kasi palagi. Huwag ka lang titigil. Bakit?
ang negosyo natin, guys, it's a process. Hindi short term. Diba? So todo lang, laban lang, huwag kang titigil. No, susundan mo lang palagi yung sistema kung anong tinuturo ng mentor mo or yung sa grupo mo. Tama ba? Huwag kang makinig lang sa labas sa mga tao na hindi ko kilala, sa mga taong hindi to ginagawa. Dahil pag makinig ka sa kanila, tapos. Diba? So again, mangga yung tinanim natin. Dahil mangga, if in case hindi ka kumita 2 months, 6 months, 1 year, okay lang yan. Okay lang yan, tuloy-tuloy lang. Bakit? Pinalalim yung foundation mo. Pinalalim yung sarili mo para pag darating yung panahon, bibigyan ka ng malaking bagay or bibigyan ka na sa mga pangarap mo, makuha mo na. Guys, yung foundation mo malakas. Hindi ka na ma-outbalance. No? Parang building. Kung anong taas ng building nakikita mo, ganun din ka lalim yung foundation nun. So dahil mataas yung pangarap mo, laliman mo pa yung belief mo. Laliman mo yung proseso mo. Malaliman mo yung foundation mo. For the moment bigyan ka, or the moment darating, ano yung gustong mangyari sa buhay mo, prepare ka. Dahil the moment ang mangga, once bubunga yan, buhos na yan, liglig yan, umaapaw yan. Dahil hindi na yan pwedeng, guys, hindi yan pwedeng yung parang mawala. Dahil tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng pigilan, tuloy-tuloy yan. Tama ba? So katulad dito. Diba? So guys, dapat mawala sa isip nyo na if in case sasali ka kaagad, kikita ka, given, if in case meron, bonus yan. Sanabi ko, again, bonus yan if in case meron. Pero if in case hindi, that's normal. Patuloy ka lang, patuloy ka lang, patuloy ka lang. Patuloy ka lang, patuloy ka lang. Guys, tingnan mo yung mga taong kumita. Huwag mong tingnan yung mga taong hindi kumita. Dahil kahit saang aspect, talagang may kikita at may hindi kikita. Parang paralan, hindi lahat pumasa, may bumagsak. But hindi ka naman tumingin sa bumagsak. Ang tiningnan mo, yung nakapasa. Same din dito. Nandito ka na sa system na to. Nandito ka sa NetLife. Kung anong system meron ka. Guys, ang pinaka-importanting tinan mo, yung mga taong nagkaresulta. Ang pinaka-importanting tao na pakinggan mo, yung taong may resulta. Tama? Diba? Guys, makinig palagi sa mentor mo or sa upline mo or sa coach mo. Diba? Makinig ka palagi para at least makafocus ka kung ano yung gawin mo sa buhay. Alright? Learning ba? Learning ba? Diba? So, type naman kayo dyan if in case marami kayong na-learn para hindi kayong maboring. Diba? No? Para at least may conversation kahit hindi kita nakikita, kahit walang physical attachment, diba? Para at least sa aura pa lang talagang may ginagawa mo, baka natutulog na yung iba. 'Di ba? Natutulog na yung iba. Meron sa Zoom pero natutulog na. No? So guys, ano naman, galaw-galaw naman tayo pag may time. Tama ba? So guys, number 6, malapit na po tayo matapos. 'Di ba? Sakto, 1 oras talaga yung training ko, 'di ba? Bakit po tayo na-failed sa ganitong negosyo? They don't have the vision, alright? Vision. Guys, isa ito sa pinaka-importante. Vision. Don't you know guys, na lahat ng organization ha, private man or public, may vision yan. Kahit paralan, may vision yan. Ganon ka-importante ang vision sa kanila. How much more sa atin? Tama? So guys, dapat yung vision mo buo. Anong kahalaga yung vision? Guys, vision shows us where we are headed. So siya talaga ang magli-lead. The moment may vision ka, nakikita ka sa unahan, guys, siya yung magmumove. Dahil sa kanya, gagalaw ka. Diba? So ano yung mga vision? Dapat guys, the moment sumali ka dito guys, may mga goal ka. May mga goal ka na dapat sundin. Ano yung goals mo? First thing,
May short-term goal ka, may mid-term goal ka, may long-term goal ka. Tama? 'Di ba? Ang pinaka-importante para at least alive ta palagi, active ta palagi, at excited ta palagi, dapat nakasulat. So palaging sinasabi sa mga coaches natin, even do sa training, na sa ganito negosyo, importante ang dream board. Tama? Baka may dream board ka lang dahil sinabi ng mentor mo or yung coach mo. After doon, hindi mo naman pinakailaman yung dream board mo, guys. Hindi yung tama. Dream board yan, guys. Sabi sa training natin, guys. Sabi ng mga mentor natin, guys, yung dream board dapat isasabit sa palagi mong nakikita. Bakit? Every now and then, morning, afternoon, and evening, dapat nakikita mo. Bakit? Yun ang vision mo. Anong nakalagay doon? Short term. Ano yung short term mo? Of course, mga maliit na bagay. Mid term, long term. Diba? Guys, importante yun. Para at least guided ka po. Para, if in case may mga time na parang wala kang ginagawa, the moment ma-reminded ka, may vision ka pala. Ano yung mga vision mo? Naka-divided, subdivided yan sa mga goal. Ano yung mga goal na dapat kunin? Example, short term. Ano yung short term goal? Guys, if in case hindi ka pa kumplito ng account, isa yun sa mga short term. If in case may tinatarget ka ng mga prospects or mga na-invites, dapat isa yun sa mga short term goal. If in case aware ka palagi ng short term goal mo, meron at naintindihan mo, guys, trust me guys, hindi ka talaga mabakante. Busy ka palagi. Example, short term mo, dapat isang linggo ang mapa-attend ko sa webinar, hindi bababa sa 20. Short-term goal mo yan. Dapat isang buwan, hindi bababa ng 40. Dahil nakita mo yan, connected mo yan sa vision, pag nakita mo yan sa dream board mo na yun ang nakasulat, ay, gigising ka niyan. Gigising ka niyan. Bakit? Yun ang goal mo para makuha mo yung vision. 'Di ba? So bakit ang dami pong walang mga nangyayari? Bakit guys? Yung vision is first time lang yun na nakita, yung that time na ni-remind. That time na pinagawa ng dream board. Pero after that, wala na. Wala ng vision, wala ng dream board, wala ng dreams. Tama. You know what guys? Yung dream board natin, yung vision, your dreams, totoo, sila naman talaga yung boss natin. Hindi naman talaga yung mentor mo, hindi naman talaga yung coach mo. If in case may mga pagkakataon na something na pressure ka, something feeling mo pinagalitan ka, hindi naman yung totoo. Guys, saan ka dapat matakot? Sa vision mo. Sa dreams mo. Bakit? Every day, every week, every month, every year, maubos at maubos yun. At palapit yung buhay natin. Tama, if in case wala tang gagawin sa vision natin at hindi natin ma-materialize ang mga goals natin, guys, tatanda po tayo at tatanda dito sa mundo na walang mangyayari. Yun ang mga short-term goal. Ano yung mga mid-term goal? Yung mga awards. Guys, target ka ng awards para ma-visualize mo or para makuha mo yung mga goals mo para ma-materialize yung vision mo. Guys, imagine. Guys, sa lahat na nandito guys, talagang manghinayang kasi ako. I know kaya mo. I know kaya nyo. Bakit? Nakaya namin. Diba? Siguro, meron lang sigurong kulang sa mga hindi nakakuha sa mga goal. Pero I know kaya mo. Diba? Para makuha mo yan, guys, absorb lahat. Putulin mo yung mga bagay na sa tingin mo na hindi pwedeng makatulong. Enough na yung mga bagay na alam mo nakapahirap sa'yo at yung parang nawawala yung nawawala yung example, oras, yung effort. Guys, dapat mawala na yun. Para focus ka at talagang ma-materialize mo yung mga vision mo sa buhay. Tama, guys.
may mga reason po tayo. Example, nagde-declare tayo ng pamilya. No? Gusto tayo tutulong ng magulang. Gusto tayo tutulong sa mga pamilya. Gusto natin mabago yung buhay natin. Guys, paano natin mabaguhin yung buhay? At paano tayo makabago ng buhay if in case sarili natin, kilos natin, pag-iisip natin, hindi binago? Tama? Guys, very important ang sarili natin. Yun nga sabi nila, success without you, it's nothing. Diba? In every success, there's always you. Dapat intindihin natin yan. At remember again and again, in every failure, there's always you. May ikaw pa rin. Sa success, may you. Sa failure, may you. So dapat guys, be aggressive. Tama? No? Kung anong klase ang pipiliin mo, failure or success. Tama? So guys, buhayin natin yung mga vision natin, yung mga paniniwala natin, yung mga gusto nating mangyari sa buhay. Tama? Diba? So putulin natin yung mga comfort zone para ma-materialize natin yung vision. Dahil guys, kahit may vision ka sa simula, bakit nawawala? Kinakain kasi ng comfort zone. Again, ano yung comfort zone sa online? Balikan ko again guys. If in case, nasa pamilya ka, don't get me wrong, pero isa yun sa pwedeng yung kakain sa oras mo at effort. Dahil nga, comfort. Guys, walang problema kung talagang kumikita ka ng malaki. Ang iyong organization mo talaga gumagala. Walang problema. Pero guys, hindi ka pa nakagrupo, wala ka pang awards, guys, huwag kang masyadong kampante. No? Kay ilang buwan, December, mag-ilang buwan, Christmas na din. Guys, ilang buwan? May, June, July, August, September, 4 months. Ala, meron na. Mapakinggan mo naman si Jose Marichan. After September, October, November, 4 na buwan. Guys, 2022 na, halaka. Yung edad mo. Sasaka na naman. Tama? Diba? So very careful guys. Comfort zone yan guys. No? Baka feeling mo you have the time freedom. Baka akala mo you have a financial freedom. Akala mo lang yun. Magkaka-time freedom ka dito, magkaka-financial freedom ka dito kung may malaking organization ka na kahit hindi ka na nag-workout, kumikita ka na araw-araw, kumikita ka na linggo-linggo, at kumikita ka na ng buwan-buwan na wala kang ginagawa. Yan ang tinatawag nating time freedom at financial freedom. Akala mo lang yon dahil online nga, nag-enjoy ka na naman. Pero ang tanong, kumikita ka pa pala everyday, di ba? Hindi. Bakit ka kumikita everyday? Wala kang tao. Wala kang business partners. Paano ka kikita? Di ba? Isa yan sa mga comfort zone na very careful. Another comfort zone dahil online. If in case may connection ka, mataas yan. Guys, ang isa sa mga comfort zone, movie marathon. Di ba? Netflix. Diba? YouTube. No? Mga teleserye. Dahil malakas yung connection, talagang tuloy-tuloy yan. O hindi mo na malayan, 2 oras ka na naglalaro, 2 oras ka na nanood. Guys, paano yung pangarap mo? Paano yung vision mo na gusto ka kikreate ng grupo? Guys, hindi pwede yan. Diba? Kung pwede pa lang yung tiningnan mo mga Korean novela, yung mga Netflix, kung pwede man natin yan ma-prospect ay okay lang yun. Diba? Yung mga email, yung mga mga karakter, kung pwede natin yan mapasali dito sa negosyo natin, sige, go ahead. Sige, kahit 24 hours ka diyan, mag-email ka. Kahit 24 hours ka mag-YouTube. After that, dapat ma-invite mo yan ha. Dapat mapasali mo yan ha. Okay kayo. Tama? No? Yan, mawala yung vision mo dito. Mawala yung vision mo yan pag ganun yung sitwasyon. 'Di ba? Ito. Tulog, sleep. Isa 'yon sa pinaka-killer, yung sleep. O maniwalat kasi hindi.
kung wala ka talagang disiplina sa tulog, guys, magising ka. Baka hindi mo na malayan na ang bilis tumakbo ng araw, oras, linggo, at buwan. Guys, especially sa mga wala pang business partners, sacrifice muna. Oo, kami nga, kahit may grupo na kami, talagang, ako minsan, talagang pinupush ko talaga yung sarili ko. Na talagang, yung habit namin before na talagang maibalik, gusto ko maibalik. Dahil yung habit namin before, 7 AM, dapat nakabuka na kami, nakakape na kami. Imagine, matutulog kami before 2 AM, 3 AM, yung parang may grupo na ako, yung pinakamaaga kong matutulog, yung may grupo na ako, ha? 1 AM, 2 AM, yung may grupo na po ako. Yung wala pa talagang grupo ako, aabot ako ng 3 AM. Dahil mentoring kasi. Banding, mentoring kasi yan eh. Diba? Pero, ang maganda doon, gigising kami 7 AM ngayon, ay nako, makatulog minsan 12 midnight, 1 AM, yung 2 AM, minsan may makatulog. Pero, ang haba naman, matagal namang, guys, help yourself. Walang ibang tutulong sa buhay natin kundi tayo. Tama? So, dapat magising po tayo sa katotohanan na itong negosyo natin, guys, it matters yourself. Hindi dahil sa system, hindi dahil sa company, hindi dahil sa coach, hindi dahil sa BOD, hindi dahil sa management, kundi dahil sa sarili natin. Nasabtan ba sa Bisaya? Oh, hindi naman ako galit. Naaawa lang po ako. Bakit? Baka akala mo tama, hindi pala tama. Hindi yun ikaw. Diba? Kung merong natatamaan dito, hindi yan ikaw. Baka magagalit ka sa akin. Yung katabi mo, oh yun, katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, diba? Nang blast. Diba? Totoo guys, maawa ka. Maawa ka sa sarili mo. Kami mismo as mga coaches, the moment po kami magsasabi or may sabihin, hindi dahil saktan kayo, hindi dahil minaliit kayo, hindi dahil parang inobertikan ko kayo, dahil gusto namin makuha mo yung mga pangarap mo dito. Dahil hindi naman ipinagmalaki na nauna kami at may resulta kami. Alam kasi namin kung ano yung pinagdaanan namin. Alam kasi namin kung ano yung disiplinang ginawa namin. Alam kasi namin kung anong ginawa namin, bakit kami napunta or bakit nakuha namin to. Bakit nakuha namin tong mga award to. Alam kasi namin. Tama? Diba? So, ang pinaka-importante guys, if in case nagkamali po tayo, kulang yung mga ginawa natin guys, hindi naman mali na mag-i-admit natin yung sarili natin. Lalapit po tayo sa mga mentor natin. Diba? Magtanong ka, ano yung pwedeng gawin, pero hindi ka pwedeng magagalit if in case something sasabihan ka. Tama? Diba? Yung magagalit kasi pride na wala sa lugar. Diba? Hindi ubra yung pride dito guys pag wala ka pang resulta. Kawaan mo yung sarili mo guys, trust me guys. Pag wala kang baguhin, pag talagang hindi madisiplina mo yung sarili mo, maawa ka sa sarili mo talaga. Maawa ka talaga. Bakit? Darating ang buwan, baka kaarawan mo na. If in case natapos yung kaarawan mo, next year kaarawan mo na. Ito yung tanong ko, ready ka na ba? 'Di ba? Ilang taon ka na. Wala kang handa. No? Dahil nagsimula kasi ako ganitong negosyo, hindi pa talaga ako nakahanda dahil wala pa akong income. O ngayon, ilang taon ka na dito sa negosyo? Bakit wala ka pa ring handa? Diba? No, gising po tayo guys, gising. No? Another thing, ito, yung occasion. Akala mo tama, hindi yun tama. Again, sa mga wala pang grupo, hindi pa talaga ganun ka-active. Guys, hindi mali ang may occasion. Hindi mali, pupunta tayo sa part and everything. Pero guys, dapat po dapat po sensitive po tayo sa mga pwedeng mangyari natin.
Diba? Guys, sacrifice muna. Dapat, ano ka dyan? Gigil ka dyan. Sige lang, next time, if in case magagrupo na ako, magkakikita na ako ng malaki, may sistema na talagang gumagawa. Kahit saan, kahit ano yan, pupuntahan ko. Kahit anong party yan, nandyan po ako. Diba? No. Diba? Para sa'yo yan. Again, pag hindi ka magising guys, trust me. Maawa ka sa sarili. Pag hindi ka magising. Akala mo lang, ito talagang medyo masakit-sakit ito. Guys, akala mo lang na itong negosyo ang makapagpayaman sa'yo. Akala mo lang yan. Dahil pag hindi ka mabago sa ugali mo, sa disiplina mo, sa attitude mo, akala mo lang yan. Pero hindi talaga mangyari na pwede kang yayaman dito or pwedeng makuha yung pangarap mo dito. Maubos yung lakas mo dito, maubos yung oras mo dito, walang mangyayari. Bottom line dito guys, sundan mo yung system. After sundan mo yung system guys, putulin lahat yung comfort zone. Tama? Diba? Guys, ang pinaka-importante dito guys, paramin mo yung sarili mo. Para maparami mo yung sarili mo guys, maximize your time, maximize your effort, your everything as a person. Maximize always. Saka na ng enjoyment, saka na ng anong mga gusto mong gawin. Dapat uhaw ka sa mga ganyang gawain. Diba? Uhaw ka para at least may ano ka talagang gigil ka gagawa dahil gusto kong gawin yan pero hindi pa pwede dahil wala pa akong pera, wala pa akong grupo. Pero sige lang, no? Gugo lang ako dahil pag darating na yan, pag ibigay talaga, nakikita ko, magka-create ako ng grupo, ay talaga, enjoy ko yan. Delayed gratification. Tama? Okay naman talaga pag ganong sitwasyon, pero yung ano mo, yung gawa mo, ganun ka consistent. What if hindi pa? Tapos. Tama ba? So hopefully may natutunan po kayo. This is the last. They don't see the future. Again guys, bakit ko to tinudo? Nakita ko kasi itong future ko. Bakit po ko nag full time? Nakita ko kasi at naniwala kasi ako na itong negosyo ang makapagbago sa buhay ko, sa next family ko, at sa generation ko. Dapat nakikita mo yan. Tama? Dahil nakikita mo, guys, itudo mo talaga. Itudo mo. Hindi pwedeng wala kang gawin. No? Dahil tong negosyo to, guys, ipaniwala ka, ito yung negosyo na pwede natin ipamana. Pero paano natin ipamana pag wala kang nagawa? Paano natin ipamana pag wala ka namang ipamana? Tama? Diba? Example, tatanda ka dito. Good thing if makapamilya ka. Hindi naman talaga yung negosyo natin, yung account natin. Ano to eh? Infinity to eh. Hindi to mawawala, walang expiration. Pero guys, ipapamana sa iyo, ipamana sa anak ko, sino yung mga beneficiary mo? Yung account mo lang. Saan yung grupo mo dito? Wala rin, ako pa rin. Anong saysay? If in case darating ang panahon na talagang ipamana mo, may grupo ka. If in case, hindi naman natin control yung buhay natin. If in case mawala tayo dito, sino yung beneficiary natin talagang magiging masaya. Bakit? Ang namana niya, thousands of people, millions of people under your name. Diba? Ang namana niya, 6 digits income a month. Yun ang dapat makikita natin. Guys, dapat agresibo po tayo. Dapat may gagawin po talaga tayo. Tama ba? Huwag nating tingnan yung mga mahirap. Tingnan natin yung madali. Huwag natin tingnan yung mga negative. Tingnan natin yung mga positive. Gagawa tayo ng paraan. Balikan ko again guys sa lahat ng nandito guys. Huwag kang kampante. Huwag kang kampante. Especially, nag-isa ka pa lang.
If may grupo ka na naman, hindi naman ganun ka-consistent. Kahit ako nga, hindi ka kampante, talagang gumagawa ako ng paraan. Minsan nga, hindi ako makatulog. Past few nights, talagang hindi ako makatulog. Talagang may red horse po ako. Oh. Para po ako makatulog. Bakit yung utak ko? Kasi the moment may naiisip, hindi na ako makatulog. Oh, may red horse nga, oh. Alam ko masama to. Pero yun lang ang mga bagay na pwedeng makatulog sa akin dahil ang utak ko talagang umiikot. Gusto ko ito, pero hindi pa rin sapat eh. Basta madalay pag yung katawan mo magdepende dito, hindi to tama. Pero yun lang talaga yung makatulong sa akin eh. Oo. Gusto ko ito yung gawin ko, may isusulat pa ko. Diba? Alam ko hindi tayo perfect. Yes, may mga plano po tayo na hindi talaga ma-materialize. Pero still, lamang pa rin. Especially kami. Dahil, pagsimula sa ganito negosyo, may ginawa na po kami. May nakita kasi kami na pwedeng makapagbago sa buhay namin. Sinulit po namin. Diba? So sa lahat ng nandito again guys, if in case baguhan ka pa, nag-isa ka pa, guys, hindi yan rason na wala kang gagawin. Diyan kami po galing. Pero this is the moment. If in case na-internalize mo, na-realize mo, yung buhay mo ngayon, this is the moment na may baguhin ka. Balikan ko again, guys. Yung negosyo natin, guys, napakalaking negosyo. Yung negosyo natin, guys, napakalaking market. Hindi lang lugar mo. Hindi lang lungsod mo. Hindi lang syudad mo. Hindi lang yung bansa mo or Pilipinas. Buong mundo ko. Dapat may gawin ka lang kakaiba. Alright? No? Learning ba? So type naman kayo pag learning, pag may naintindihan kayo, may mga idea. Tama ba? Diba? So, guys, yun ang lahat ng mga bagay dapat aware po kayo. Again guys, dapat aware po kayo. Bakit? Sa ganitong industry, only 5 to 10% ang magiging successful. Hopefully guys, sa 5 to 10%, you claim it. Claim your name na isa ka sa magiging successful. After claiming, evaluate yourself. Your habit, your discipline, kung karapat-dapat ba sa 5% to 10%. Pag hindi, sayang. Alright? Alright. No? Before I end, lahat maganda. Alam ko ang dami nating nakuha na learning knowledge, hindi lang sa akin. Sa mga coaches natin, sa mga training natin, ang dami. Sa mga libro, sa mga YouTube na nakuha natin about life, about leadership, about business, ang dami po. Ideas. Sa mga taong may mga experience, ang dami po. Ang sarap pakinggan. Nakabuhay ng dugo. Tama ba? Nakabuhay kaluluwa. Wisdom sa mga taong very successful na magbigay sa kanilang experience. Totoo ho na yung desire mo talagang maglagablab the moment makita mo or the moment mapakinggan mo. And the last thing, yes, of course, hindi po tayo magkita-kita tayo, hindi po tayo magkita-kita dito. At hindi to makita natin yung opportunity pag wala yung Panginoon natin. Meron po tayong palaging faith. But everything, knowledge, ideas, wisdom, and faith is nothing without action. Guys, wala pong mangyayari sa buhay natin, guys. Yes, marami po tayong natutunan. Marami po tayong nakikita. But kung walang action, walang mangyayari sa buhay natin. Bakit? The foundation of success is action. Tama? So hindi pwedeng words lang. Hindi pwedeng palagi lang tayong salita. Bakit? Words are cheap. Yung knowledge natin, yung skills natin, yung talent natin, in this kind of business, magiging baliwala pag hindi mo i-action. Tama ba? Diba? So guys, no? Dito lang po ako. Thank you po sa lahat. Hopefully, again guys, may naibigay pong idea, may mga wisdom po kayong nakukuha para gamitin nyo
sa buhay sa buhay nyo para at least may matutunan po tayo makukuha sa negosyo natin. Tama ba? So guys, salamat sa lahat ng nakinig, sa lahat ng nagbigay ng oras, sa lahat natin dito. Of course, pasalamatan natin si God. Again guys, bye-bye.